na alauna. Okay, mga kaigsunan, analisab kita sa ato ang programa Dalan sa Kamatuoran. O sa makausapa, maayong hapon kaninyong tanan. O nining hapon na karon, ano na kita bisita? Si Dr. Ronald Obidos. Kini siya makaigsunan, espesyal nato ni siya nga bisita karon din sa Masin. Karon makaigsunan, ako kamong ihatag ni Brother Obidos sa iyahang tema, ang matuod nga iglesia. Okay, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako po ang inyong likod, kapatid na Ronald Obidos, at nagpapasalamat ako kay Brother Eliazar sa kanya pong pag-anyaya at pagkaroon tayo ng pribilehyo na maging bahagi ng kanya pong programa. At pasensya na po kayo, hindi pa ako marunong magsalita ng Cebuano, pero nakaintindi naman ako, gamay-gamay lang. At ang magandang ating pag-uusapan ngayon, kapatid na Eliazar, ito ay tungkol sa tunay na iglesia. Tunay na iglesia. Paano siya makikilala? So, siguro, umpisa na natin. Okay, umpisa na natin. Ngayon, hindi lang muna tayo mag-rate kasi parang mataas-taas ang yung mga pagbati ay pwede naman nating ihuli kung pa tayong oras mamaya. Okay, so, nung nakaraan ay nabanggit mo, kapatid na Eliazar, na ang topic mo ay tungkol sa biyaya ng Panginoon. Ano? Yeah. Yung hindi sana nararapat na awa ng Panginoon ng pagdidikta sa ating mga makasalanan. At ngayon ay itutuloy lang natin yung topic na yun. Related din dun sa nakaraang topic sa kaligtasan. Ano? Okay. Kung saan ang Panginoon matapos na iligtas ang sino man na magsisi at magbalik loob sa kasalanan ay meron siyang plano na ginagawa dun sa mga tumatanggap sa Kanya. Kasi ang paanyaya ng Panginoon para sa kaligtasan ay tanggapin siya ng personal, di ba? Tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero siyempre, hindi nagtatapos yun doon. Ano? Pagka tayo tumanggap sa Panginoon ng kaligtasan na walang bayad at pagpapatawad sa ating mga kasalanan, ang tawag po ng Bible dyan ay born again experience. Tayo ipinapanganak muli, no? mula sa anak ni Adan na makalupa, na tayo po ay bilang makasalanan, matapos natin tanggapin ng Panginoon, tayo ay ipinapanganak na muli. At sa diwa na yon, tayo ngayon ay magiging bahagi po ng kaharian ng Diyos. Ngayon, ang maganda nito, parang bagong panganak na sanggol. Ano? Pagka mayroong sanggol na bagong panganak, brother, alam natin na siyempre, yung bata na sanggol na bagong panganak, hindi pwedeng iiwanan ng magulang sa ospital. Kailangan dadalhin siya sa bahay. Kasi pag ang bata, meron ng eksperimentong ginawa na yung bata hindi inalagaan, iniwan lang sa ospital. Yung bata ay nagiging sakitin, mahina at minsan namamatay. So ganun din sa parang espiritual, pwede nating sabihin na ang Panginoon matapos ang isa ay tumanggap ng kaligtasan at siya'y tumanggap ng buhay na walang hanggan. Ang gagawin ng Panginoon bilang sanggol kay Kristo, tayo ay dadalhin niya sa kanyang tahanan. No? Alam natin na ang tahanan ito ay walang iba kundi ang iglesia. Kaya nga po dito sa unang talata na babasahin natin, kapatid, dito sa Gawa 2:47, ay ganito po ang ginagawa ng Diyos tuwing ang isang tao ay naipapanganak na muli sa pamamagitan ng kanyang conversion. Sabi rito, na nagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng pagdingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yung nangaliligtas. Ano po ang ginagawa ng Panginoon matapos kanyang iligtas mula sa iyong pagkakasala? Ngayong ikaw ay sa Panginoon at anak ka na ng Diyos, ang sabi ng talata, idadagdag ka ng Panginoon. Saan? Sa iglesia. Kasi ang pinag-uusapan dito yung iglesia ng Panginoon. So, importante yung iglesia. Napaka-importante niyan. At isa pang hong patotoo ay ganito ang binabanggit naman ng unang Korinto sa 12:13 na dito ay makikita natin na kinukup-kup tayo ng Panginoon.
kinukukup niya tayo tuwing tayo ay magpapasakop sa Kanya. Sabi sa 12:13, unang Korinto, sapagkat sa isang espiritu ay binabautismohan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Grego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. So, matapos po tayong mabautismohan, matapos natin tanggapin ng Panginoon, ang talagang automatically na unang-unang obedience o pagsunod sa Panginoon na gagawin ng isang bagong panganak kay Kristo, siya po ay magpapabautismo, at pagka ikaw ay nagpabautismo bilang tanda ng iyong pagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos, at ikaw ngayon ay binago na, isa ka ng bagong nilalang, ang sabi po ng talata, ikaw ay binabautismohan sa isang katawan. At alam natin na kapatid na Enyasar, kung ano ang katawan na ito, hindi ko ba? Ito yung walang iba, kundi yung sinasabi sa Kolosas 1:18, na meron pong ganitong sinasabi sa atin. Kolosas 1:18. Okay? Anong sinasabi niya? Siguro mas maganda kung basahin natin. Basahin natin. Kolosas 1, versikulo 18, nag-ingon dire. Siya mao ang ulo sa lawas, nga mao ang iglesia. Siya mao ang sinugdan, ang panganay, nga gikan sa mga nangamatay, aron nga diha sa tanang mga butang, siya mahimong kinalabuan sa tanan. Ayun. So, automatically, hindi natin maiiwasan, mga kapatid, mga kaibigan, na matapos natin na tayo'y tunay na tumanggap sa Panginoon, ay talagang ikaw ay magiging kaanib ng iglesia ng Panginoon. Hindi pwede yung sinasabi ng ilan, kapatid na Eliezer, na pagka ikaw ay nabautismon kay Kristo, na born again ka, kahit hindi na raw importante yung iglesia. Di ba? May nagsasabing ganyan. Hindi na daw importante yung iglesia. Pagka ganun po ang ating pong paniniwala, parang ang lumalabas dyan, yung sanggol na bagong panganak sa ospital, pagkatapos ay panganak, pinabayaan na lang sa hospital. Total, hindi naman pala importante yung iglesia o yung bahay. Hindi naman siguro ganun ang paraan ng Diyos. Ano ho? Yan. So, meron po kayo dadagdag, kapatid? Sinabi ng Panginoon, yun ang iglesia, tinatayo na sa si Kristo sabi ng Mateo 16:18. Sa basahin natin, no? Sige po. Mateo 16, versikulo 18. Sanabi ng Mateo dito. Mateo 16:18. Og sultihan ko ikaw, nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw nining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. O ang mga gahom sa kamatayon, dili gayod makabuntog kaniya. Yun. So, ibig sabihin, yung iglesia na pinag-aaniban ng mga tunay na nakatanggap ng biyaya ng Diyos, ang iglesia yun ay iglesia na ang nagtayo si Kristo. Ngayon, kung ang iglesia ito, kasi napakaliwanag naman, kapatid na Eliezer, na yung iglesia ito, si Kristo ang may-ari. No? Ang sabi kasi niya sa Tagalog, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi niya sinabing, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko yung kanilang iglesia. Hindi. Sa akin Ang daming iglesia ngayon, So, kung si Kristo, alamin natin, anong klaseng tagapagtayo ba si Kristo? Marami kang kasi nagsasabi, sila yung Kristo, sila yung iglesia ni Kristo, sila yung iglesia ng Diyos, sa kanila kayo umanib, Pero alam nyo, yung iba nahihirapan at nalilito na. Sasabihin nila, sino ngayon dito yung aming aaniban? Di ba? Kasi may sabi ng Iglesia ni Cristo, akong tama. Meron naman dito nakalagay, Iglesia ni Cristo sa ibabaw ng bato. Meron naman Iglesia ni Cristo sa ilalim ng bato. Meron kung saan bato yun. Lahat sila tama. Oo. So lahat sila tama, walang mali. So alam po ninyo, para hindi kayo malito mga kaibigan, ang problema kasi tinitignan nyo yung mga membro at yung iglesia. Ang tignan nyo yung kung ano yung paniwala nung nagtayo ng iglesia. Kasi aking iglesia So of course, kung ano yung paniwala ng iglesia, yun ang itinuro nung nagtayo. At kung ano yung pananampalataya nung nagtayo, yun din ang pananampalataya ng iglesia. Sinabi ng Epeso sa Epeso 2:20 sa bersyon ng pulong sa Diyos. Yung patukuranan si Panginoon, no? Sabi dito sa Epeso 2:20.
2 versikulo 20, no? Sinabi dito sa sa Pulong sa Dios nga bersyon. Efeso 2 versikulo 20. Nag-ingon dira dia. Kitang mga tinukod sama sa balay nga bato. Ang patukuranan og si Kristo mao ang bato nga patukuranan. Ang mga apostoles o mga propeta sa Dios mao ang mga haligi. Kamo mao ang ubang mga bahin sa balay. Ibig sabihin, kapatid, yung apostoles, sinabi ng Bible, siya ang haligi. Yung haligi nakatayo sa bato mao si Kristo. No? Ayun. Kaya hindi totoo na si Pedro ang bato. Hindi totoo kasi Pedro ang bato. Meron kasi nagsasabi ang bato ay si Pedro. Hindi. Hindi pa pwede yun. Kasi pag sinabing bato na pagsasaligan ng iglesia, hindi ito si Pedro. Dahil si Pedro, kung tutusin, ay marupok, mahina. He is weak. Siya ay isa lamang tao. So dapat ang pagtatayuan ng iglesia ay yung mismong yung founder na mula sa langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mayroong iglesia kapatid, nga lahat nila angkinin nila, no? Sinabi ng Kolosas, no? Sinabi ng Kolosas 2:19. Kolosas 2:19. Sabi na dito 2:19. Ano to? Ang maong tao wala mag-ungot sa ulo. Ngagikan ini ang tibuok nga lawas ingon nga gibuhi og nasumpay pinaagi sa mga lutahan og mga kaugatan niining maong lawas nagatubo sa tinubuan nga gikan sa Dios. Yung iglesia kun walang ulo, ang ulo Saturday, yung lawas hindi nakaungot. Pugot na ulo. Pugot. Pugot na ulo. Yan ang magandang punto na nabanggit mo, kapatid. Kasi kung si Kristo ay nagtayo ng iglesia, dapat kung ano yung paniwala ni Kristo, yun din ang paniwala ng iglesia. Yeah. Kung ano yung kanyang practice bilang isang taong masunurin sa Diyos noong siya'y nagkatawang tao, yun din dapat ang ginagawa ng iglesia. Ngayon, para hindi ko kayo mahirapan, mga kaibigan, na maghanap ng iglesia, huwag niyong hanapin yung iba-ibang relihiyon, hanapin niyo si Kristo, sa Biblia lang naman Mababasa niyo naman kung ano yung kanyang practice at paniwala Example, di ba? Sabi rito sa Lucas 4, talatang 16, napakaliwanag mga kaibigan. Kung kayo po, itatanong niyo ho sa inyong sarili, sa palagay niyo, kailan at anong araw po kaya nagsisimba si Kristo? Siguro, maaaring yung ilan natin mga kaibigan, hindi pa pamilya sa Bible, isipin nila, linggo nagsisimba si Kristo, Domingo. Pero alam po ninyo, para masigurado tayo, di basahin natin sa Bible. Sa Lucas 4:16. Lucas 4:16. Mas maganda kung mabasa natin to sa Tagalog din, At siya'y napa-Nazaret na kanyang nilakhan. At ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Meron binabanggit dito, kapatid na Eliezer, na kanyang nakaugalian si Kristo mula sa kanyang pagkabata. So, ibig sabihin, yan ang style ng mga Hudyo kasi pag nagtuturo sa kanilang mga anak, sinasabi sa Old Testament, tuturuan nyo ang inyong mga anak mula sa pagkabata, mula pagkabangon, mula sa pagkatulog, hanggang bago matulog, tuturuan nyo. Kaya si Kristo, bilang Hudyo, ay talagang inadapt niya yung kaugalian ng mga Hudyo na mula pa sa kanyang pagkabata, ayon sa kanyang nakaugalian, habang siya'y lumalaki, ang simba niya hindi naging linggo kailanman. Ang sabi po na talata, siya'y pumapasok sa sinagoga tuwing araw ng Sabat. O sa ibang translation ay Sabado. Oo. So, ito'y isa pa lang, Kung naghahanap kayo ng iglesia at si Kristo ay nagtayo ng iglesia, itatayo ko ang aking iglesia. Dapat, yung iglesyang yon na kanyang itinayo, alinsunod sa paniniwala ng nagtayo ng iglesia. Walang iba kundi si Kristo. Kung ang nagtayo ay Sabado ang simba, dapat yung iglesia Sabado. Oo. Yun ang lawas nag-ungot sa ulo. Oo, sa ulo. Kasi pagka hiniwalay mo yan, yung ulo, si Kristo, ang simba ay Sabado.
Tapos yung iglesia, ang simbahan linggo, Oh, linggo. hindi magkikita. Yung katulad siyang anananggal. Pugot nga. Pugot ang ulo. Pero mo si Kristo, Sabado nagsimba. Yung iglesia, walang tao sa simbahan. Tapos hindi kinabukasan, araw ng linggo, nagsimba namin yung mga tao, wala namang Kristo. Sinabi ng Pablo kapatid, sa 1 Corinto 11:16, sabi niya, apan kon ano na may makiglalis bahin ini, pahibalua siya nga ako og ang iglesia nga iya sa Dios wala magayla og batasan nga lahi nini. Oo nga. Oo. Yung si Apostol Pablo, kung Sabado ang kang Kristo, Sabado rin ang kang Pablo. Oo, kumbaga sinasabi ni Pablo na hindi ugali ng tunay na iglesia na sila'y nakikipagtunggali o kumukontra sa sinasabi ng Panginoon. Kaya, ibig sabihin, mga kaibigan, medyo makakatulong ito sa inyong paghahanap ng tunay na relihiyon o iglesia sa Diyos. Sa dinami-dami ng mga relihiyon ngayon, lalo dito sa Pilipinas, meron pong binigay ng palatandaan ng Panginoon, madali natin makita. Dapat yung tunay na iglesia araw ng Sabado ang pagsimba. Pagka hindi Sabado, alisin nyo na sa listahan nyo. Para madali na lang kayo makahanap. Kasi meron din naman kapatid na Eliezer na ibang mga iglesia ngayon sa panahon natin na nagsisimba rin ang Sabado. Madami. Pero kung ikukumpara natin yan sa dami ng mga nagsisimba ng linggo, kukunti lang yung nagsisimba ng Sabado. Kaya yung mga kaibigan natin nakikinig ngayon, hindi na sila mahirapang maghanap. Kasi kung halimbawa, merong 10 iglesia ang simbahan ng linggo, ang karamihan na dito 10 ay siyam ang nagsisimba ng linggo, at least merong isa. Pero mayroong nagsambag Sabado kapatid, yung iglesia sa Diyos. Pero hindi pumunta ng langit, hindi sila sumasama kay Kristo. Nandito lang sila sa lupa. Sa lupa. Hiwalay pa rin. Kasi yung ulo nasa langit, yung katawan sa lupa. Pugot pa rin. Pugot na ulo pa rin. Yung mga katulad sa iglesia sa Diyos. Yung iglesia sa Diyos hindi papunta ng langit. Sinabi nila, lupa lang sila. Yung si Kristo pumunta ng langit, sila naman hindi. Ang liwanag po, sabi ng Panginoon sa Juan 14:1 hanggang 13, ay ako'y muling babalik upang kayo'y aking kunin muli. Naghahanda ako ng tahanan sa langit upang kung ako'y bumalik, ay kukunin ko kayo upang kung saan ako naroon, ay doon din kayo pupunta. Di ba? So, kung si Kristo, kukunin niya, tapos babalik siya uli sa langit. Para kung nasan siya, andun siya. Andun yung kanyang iglesia. Dito pala sa sinasabi nyo, si Kristo babalik, tapos hindi na siya babalik uli sa langit. Kasama na siya ng iglesia dito sa lupa. Well, yan makakatulong yung isang bagay niyan na palatandaan ng tunay na iglesia. Meron pa bang isang palatandaan ng tunay na iglesia na binabanggit sa Biblia? Meron pa ho, mga kapatid, mga kaibigan. Buksan niyo po ang iyong Biblia. Dito po sa Apocalypse chapter 12. Sa Apocalypse 12, siguro maganda pakibasa mo, kapatid na Elsa. Sa Bibliang Bisaya, 12:17. 12:17. Apocalypse. Okay. Pinadayag 12, versikulo 17. Ayun dire. Og misamot pagayod ang kapungot sa dragon ngadto sa babae. Busa ang iyang gibuhat, nakig-away siya sa uban pang mga kaliwat sa babae. Sila mao ang tanan nga nagatuman sa mga sugo sa Dios og nagsunod sa kamatuoran nga gitudlo ni Jesus. Ayun. So, ano daw po ang palatandaan diyan, kapatid na Eliezer? Noong tunay na iglesia kung saan ang dragon na si Satanas mismo ay galit na galit. Sila daw po ay may dalawang palatandaan dito. Una ay sila ay nagsisitupad ng mga sugo ng Diyos. Sabi doon sa Cebuano Bible, sabi sa Tagalog, itong tunay na iglesia na ito, bukod sa sila ay kagaya ni Kristo na sumusunod sa tinatawag na Sabat na araw ng pagsamba, sila daw po ay tumutupad sa mga utos ng Diyos. At si Kristo ba ay sumusunod din ba sa utos ng Diyos? Alamin natin kung sumusunod si Kristo sa utos ng Diyos. Ito ba si Kristo ay kagaya din po siya ng Kristo na napapakinggan natin ngayon sa ibang mga ngaral na sabi nila ay si Kristo daw ay sinira ang kautusan. Kasi kung si Kristo ay sinira niya ang kautusan at hindi na dapat sundin ang Sabat, tama, maaaring sila yung mga tunay na iglesia.
Kasi karamihan ng mga iglesia ngayon ay nagsasabi na hindi na daw kailangan ng kautusan. Pero tingnan po ninyo mga kaibigan. Si Kristo, ano ba ang kanyang pananaw? Ang kanya bang paniniwala o pananaw sa kautusan ay kaayon nung binasa natin sa Apokalipsis 12:17 na ang kautusan, sabi ganon, ang siyang tumutupad ng utos ay palatandaan ng mga tunay na iglesia sa huling araw. Tingnan nyo, sabi ni Kristo sa Mateo Mateo? 5:17. Okay. Sige nga, pakibasa Mateo natin ito. 5, versikulo 17. Oo, kasi kanina ang sabi, ang tunay na iglesia of Revelation 12:17 ay nagsisitupad sa utos. Baka naman si Kristo hindi nagsisitupad sa utos ng Diyos. Okay. At tingnan natin. 17. Ayaw ka mo pagunahon na nga mianhi ako aros pagbungkag sa kasuguan. O sa mga propeta, ako bianhi dili sa pagbungkag kun dili sa pagtuman ini. Kay sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagkasayloan sa kasuguan. Bisan usa na lang kudlit o usa katulpok niini hangtod ang tanan matuman. Oh, kita na maliwanag ano. Dito ba sa talatang ito, kapatid na Eliezer, si Kristo ba ay masasabi natin na siya ay manlalabag sa kautusan o siya ay masunurin sa kautusan? Masunurin. Oo, masunurin. Kaya nga, ang sabi ho niya sa mga alagad, huwag ninyong isipin na ako'y naparito upang sirain ang kautusan. Huwag daw isipin eh. Kaso yung iba, hindi lang inisip, itinuro pa. Oh. Itinuro pa na si Kristo daw nilabag ang kautusan. Alam nyo, mga kaibigan, pagka ganyan ang doktrina ng mga ministro at mga pastor natin, dapat to ay mag-isip-isip na ho tayo at mangilabot. Alam po ninyo, para pagbintangan nila si Kristo na ating Panginoon, ay nilabag ang kautusan ng Diyos. Yung pong salitang nilabag, yan ay bagay lang sa mga kriminal eh. Pagka sinabi ho natin si Kristo ay nilabag niya ang utos, parang tinuturo natin sa ating mga membro, si Kristo ay isang kriminal. Alam niyo po ba kung gaano kaseryoso yung sinasabi natin na paglabag ng kautusan? At ito ay ibibintang natin kay Kristo. Ano po ang sabi rito ng unang Juan 3:4, mga kapatid at mga kaibigan? Pakibasa nga natin na kapatid. Juan 3? Unang Juan 3:4. Unang Juan 3:4. Unang Juan 3:4. Ang tanan na nagahimog pagpakasala, nagahimog paglapa sa sugo. Kay ang pagpakasala mo may paglapa sa sugo. Oh, so ano po ang tinatawag na definition ng Bible pagdating ho sa kasalanan? Sabi ng talata, ang sino mang gumagawa ng kasalanan, sumasalansang di naman sa kautusan. Ang kasalanan ay pagsalansang sa kautusan. Therefore, kapag sinasabi natin si Kristo nilabag o sinalansang ang kautusan, ay sinuturo din natin para natin sinasabi si Kristo ay makasalanan. Di ba? Oh. Si Kristo makasalanan. Pero hindi ho yan ang doktrina ng Biblia. Kaya pagka mali ho ang pananaw natin sa kautusan, magiging mali din po ang pananaw natin kay Kristo. Kaya kita nyo mga kaibigan, kita nyo kung paano mandaya ang dyablo. Akala ng mga tao na nagsasabing si Kristo nilabag ang kautusan, kaya malaya na sila, hindi na sumusunod sa 10 utos, na hindi nila naiisip na kapag tuwing kanilang itinuturo na nilalabag ni Kristo ang kautusan, ay ginagawa nilang makasalanan si Kristo. Kayo po ba mga kaibigan, papayag kayo na yung Panginoon nyo, Hesus Kristo ay makasalanan? Siyempre hindi. Ang Kristo hindi kailanman nagkasala, ni kailanman ay nasumpungan na daya sa kanyang bibig. Bagkus siya'y namatay na tapat sa Panginoon. Kaya nga po siya'y tinanggap sa langit nung siya'y mamatay at muli siyang binuhay sa mga patay. Kung hindi ho siya binuhay ng Diyos mula sa mga patay after 3 days, ibig lamang sabihin nun, nagalit sa kanyang Diyos dahil nilabag niya utos. Pero dahil siya'y binuhay, palatandaan nyo na sumang-ayon sa kanyang Panginoon. Okay kapatid, ang oras maminaw muna tayo og awit. Maminaw. There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore.
on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be, when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by his hand and leads me to the promised land. Oh, what a day, glorious day that will be. There will be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no more pain, no more parting over there. And forever I will be with the one who died for me. Oh, what a day, glorious day that will be. What a day that will be, when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by his hand and leads me through the promised land. Oh, what a day, glorious day that will be. What a day, glorious day that will be. Okay, mga kaigsunan. Magandang hapon muli at ito po ay ang inyong lingkod, Brother Obidos. Muli tayong magbabalik at magpapatuloy sa atin pong pinag-uusapan. Natin tuloy. Tayo po ay nalaman natin mula kanina na ang Panginoon ay walang duda, siya po ay nagtayo ng iglesia. Ang iglesia nito ay kapulungan ng mga mananampalataya. No? Yan ang ibig sabihin ng iglesia. Ang iglesia, hindi naman simbahan yan. Ano? Ang iglesia po ay lumalarawan sa mga taong tinawag ng Panginoon mula sa madilim na sanlibutan ito patungo sa kanya pong kaharian. Ano? Kaya kung kayo po, habang nakikinig sa programang ito, kayo nakukonvict ng Holy Spirit at parang pakiramdam niya kumakatok ang Panginoon sa inyong puso, ay wag ho natin pagmatigasin ang ating puso. Tayo po'y tumugon sa panawagan ng Panginoon sapagkat ang kaligtasan ay sa mga oras na ito at ngayon po ang araw ng kaligtasan. Kaya pagka tinawag tayo ng Panginoon, tayo po ay nagiging anak niya, inilalagay tayo sa iglesia. Kaya lang, anong iglesia ito? Sapagkat gaya ng tinasabi, maraming iba't ibang nagpapanggap ng mga iglesia at sila nga daw po yung totoo. At alam po ninyo, mapalad tayo sapagkat nakasulat sa Bible kung ano po yung mga palatandaan ng iglesia niyan. Ang palatandaan ay hindi mismo doon sa iglesia, kundi doon sa nagtayo ng iglesia. Sapagkat doon natin tinetrace yung ugali at mga paniniwala ng iglesia. Sapagkat kung si Kristo ang ulo ng katawan, yung iglesia, yun ang kanyang katawan, dapat magkaugnay. Sabi nga nung yung binasa kanina sa Korinto, ay hindi magkalaban yung ulo at yung katawan. Hindi dapat magkaisa. Magkaisa. Oo, kaya kung ang ulo si Kristo ay Sabbath keeper tuwing Sabado ho nagsisimba. At pagkatapos si Kristo po, wala siyang sinabi na kanyang sisirain ang kautusan. Therefore, siya po ay masunurin sa kautusan ng Diyos. Kagaya ho ng palatandaan ng tunay na iglesia sa Revelation chapter 12 verse 17 ay ito pong iglesyang ito na kung saan galit na galit ang dyablo, ay ito yung iglesia na kung saan sila po ay masunurin sa kautusan ng Diyos. Kaya nga po, dito pa lang mga kaibigan, meron na kayo nakukuha ng mga clue kung paano hanapin ang tunay na iglesia. Hindi na po mahirap. Hindi mahirap. Hindi mahirap ang pagpangita sa iglesia, Brother Obidos, no? Sinabi ng Panginoon dito,
Epeso 15, 4:15. Basahan na to, ha? Epeso 4, versikulo 15. Nag-ingon din rin mga kaigsunan. Hinunua sa magkasulti kita sa tinuod, dinuyugan sa gugma, magatubo unta kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo. Kung si Kristo ang ulo, kita ang lawas. Kung nasa ang ulo, to ang lawas. Ha? Kay kung ang lawas magdomingo, ang ulo Sabado, Taliwas. perting lain na paminaw na Brother Willos. Iba-iba ng ano, ang katawan doon sa ibang araw, ang ulo Saturday. Ano bang ibig sabihin, Brother Willos, yung ginagawa ng mga ano ba ang iglesia pagaluwason o sa Bisaya pa, sa Cebuano? Mailigtas. Mailigtas. Alam po ninyo, isa pang katangian ng tunay na iglesia. Itong iglesyang ito ay naniniwala sila na si Kristo ay Diyos. Kasi sabi rito sa Gawa 20. Basahin natin itong nasa Gawa, chapter 20, verse 28. No? Ito'y sulat mismo at pahayag mismo ni Pablo na itala dito sa Book of History, sa Acts 20:28. Ay ganito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. So itong iglesia na bumili ng kanyang sariling dugo ay ito'y binili hindi ng iglesia ng tao, kundi iglesia ng Panginoon. At sa ibang translation, kapatid na Eliasar, ay the Church of God, iglesia ng Diyos. Ito talaga ang nakalagay, iglesia ng Diyos, nabili niya ng kanyang dugo. Yan naman nakalagay doon sa mas original na testament. Sa ibang translation. Sa original to talaga. At iglesia ng Panginoon, na binili niya ng kanyang sariling dugo. So yung iglesia ng Diyos na ito, o Panginoon, o Diyos, ay, kung titignan po natin, ay sa isang salita, parang nakakagulat. Kasi iglesia ng Diyos, tapos may dugo, kasi ang sabi nga naman ng talata, binili ng Panginoon o Diyos ang kanyang iglesia ng sariling dugo. Alam naman natin ang Diyos ay walang dugo, dahil ang Diyos ay laman at buto. Pero sa isang banda, dahil ang Bible ay naniniwala na si Jesus ay isang persona na may dalawang kalikasan, isang Diyos at isang tao. Kaya pagka sinabi ritong iglesia ng Diyos na binili ng kanyang dugo, dito'y pinatutunay na si Kristo dalawa ang kanyang kalikasan. Siya ay Diyos, ngayon nabili niya ng kanyang dugo ang iglesia dahil ang bumili doon na dugo, yun pagiging tao niya. So nagsama yung kanyang pagiging Diyos at tao para bilhin ang kanyang iglesia. Hindi kagaya ng mga iglesia ngayon, sabi nila sila na iglesia ni Kristo, tunay na iglesia ni Kristo, pero ang paniwala kay Kristo ay tao lang. Hindi na tunay na iglesia. Hindi tunay na iglesia. Kasi ang tunay na iglesia, nagtotoo na si Kristo ay Diyos. At yan ang talagang pinapaniwalaan ng mga alagad. Sinabi na ni Apostol Pedro, kapatid, dito sa 2 Pedro 1. Ayun rin. Ayan. Sabi dito. 2 Pedro 1. Yan. Ako si Simon Pedro nga alagad og apostol na Hesukristo. Nangumusta ako kaninyo nga nagatuo kang Hesukristo nga atong Dios ug manluluwas. Ayan. Tinawag ni Pedro si Kristo na sabi niya, Diyos at tagapagligtas. At alam nyo, hindi lang si Pedro, maging si Pablo ay naniniwala rin na si Kristo ay Diyos, hindi lang siya tao. Ito ang sabi naman sa Tito 2:13, na hintayin niyaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Ito, so ang kinote nyo kanina, si Pedro, pangunahin sa mga apostol na 12. Kinote ko naman si Pablo, siya naman ang pinakakilalang maraming sinulat na Bible sa New Testament. Pagka ang tatanungin naman natin yung malapit sa puso ni Jesus Christ, yung pinakamabata sa lahat ng mga apostol, ito yung walang iba, kapatid, kundi si Juan,
dito sa Juan 1:1, ang paniwala niya kay Kristo siya ay Diyos. Nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Pag tinignan naman natin dito sa New NIV, no? New International Version, dito sa John chapter 1, verse 18, ay ganito pa ang paniwala ni Juan. No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God, and is in the closest relationship with the Father, has made him known. So tinawag si Kristo ni Juan na siya ay Diyos, ang katangi-tanging anak na siya mismo ay Diyos. At sabi rin dito sa Juan 1, unang Juan 5:21, kapatid na Ezekiel, ay dito'y pinapakita rin sa atin na si Juan, as isa sa mga haligi ng mga apostol, ay pinapaniwalaan niyang tunay na Diyos. Hindi lang basta Diyos, hindi peke, kundi tunay na Diyos. Ang sabi niya dito sa Juan 5:20, at nalalaman natin na ang Diyos, sabi nito, nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. At ang nalalaman natin na inaparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo nasa Kanya na totoo sa makatuwid sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos. No? Si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos. At buhay na walang hanggan. So, kinot natin yung si Pedro, yan ay kilalang apostol. Si Pablo, kilalang apostol. Si Juan, kilalang apostol. Tinawag nilang Diyos ang anak. At kamusta naman yung Diyos Ama? Ang Diyos Ama kaya ay naniniwala na yung kanyang anak na si Kristo ay Diyos? Opo, dito ho sa Hebreo 1:8. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakinanman. So, ang nagsasalita rito ay Ama. Tungkol sinabi niya doon sa anak, ang iyong luklukan, O Diyos. So, ito yung mga patotoo na yung tunay na iglesia ng Kristo nangingili ng Sabat, masunurin sa utos, ang pagkakilala nila kay Kristo hindi tao, kundi siya ay Diyos. Sinabi sa San Juan, kapatid, Juan 1:18 sa pulong sa Diyos, no? Version. Sabi niya, wala gayoy tao nga nakakita sa Diyos nga amahan. Apan, gipaila siya kadato sa bugtong anak nga Diyos. Nga, kauban, kanunay sa amahan. Yung nagpakilala sa amahan, ang anak niya nga Diyos. Bugtong anak nga Diyos. Bugtong anak nga Diyos. Kaya dyan pa lang ay marami na tayong, kung kayo naghahanap ng tunay na iglesia, mga tagapakinig, mga taga-sumaybay, dyan pa lang, madali nyo nang malaman kung sino yung tunay na iglesia at hindi. No? At yan ay, meron pa ba kayong sasabihin na iba pang palatandaan? Meron pa sinabi dito, kapatid. Sa Juan 10:33, sinabi ng Panginoon dito, sabi niya, gitubag siya sa mga Hudyo, dili kami mubato kanimo tungod sa maayo nga buhat, kundi tungod sa imong gisulti batok sa Dios, kay ikaw tao man lamang, apan nag-ingon ka nga ikaw Dios. Ayun. Sinabi sa bagay ni Jesucristo, siya ang Dios. Naintindihan ng mga Hudyo yung kanyang claim nung sinabi niya, ako ay Diyos, ako at ang may iisa. Naintindihan ng mga Hudyo, mga kaibigan, na ibig sabihin ay talagang kapantay si Jesus Christ ng kanyang ama. Kaya nga babatuin siya ng mga Hudyo kaya dyan pa lang masasabi natin na ang tunay na iglesia ng Diyos o iglesia ni Kristo ay hindi niya makikita actually sa tinatawag na pangalan lang. Ito yung maganda rin nating i-discuss to. Meron kasi nagsasabi, ang pangalan daw ng iglesia ay iglesia ni Kristo. Mali ho yun. Kasi ang iglesia ni Kristong salita, yan po ay descriptive o sinasabi lamang niya na yung iglesia pag-aari ni Kristo, pero hindi yan ang pangalan ng iglesia. Halimbawa, sapatos ni Juan. No? Bumili si Juan sapatos. So si Juan, sapatos ni Juan. Ngayon, ano ngayon sasabihin natin? Juan, anong pangalan ng sapatos mo? Sasabihin ba niya, ang pangalan ng sapatos ko ay sapatos ni Juan. Sabihin mo bang gano'n? Siyempre, hindi. Sinasabi mo lang na may sapatos nga. Pero ano pangalan ng sapatos mo? So, kung siya'y bumili ng halimbawa ay Adidas, Nike, yun ang pangalan ng sapatos. Yun pangalan. Kaya si Kristo, nung sabi niya, itatayo ka ang iglesia, hindi ho talaga iglesia ni Kristo ang pangalan niya. Sinasabi lang doon na siyang may-ari ng iglesia, pero hindi yun ang pangalan ng iglesia. Di ba? So, marami kasi nagsasabi na kailangan mabasa raw na iglesia ni Kristo ang pangalan. Pero obviously,
Hindi ho yun ang pangalan ng tunay na iglesia ng Panginoon. Ang sabi ng Kristo dito sa 1, babasahin natin to, Brother Elisha. Pakibasa mo nga sa 1:7-17. Ano ba ang palatandaan na isa na mahalaga ng iglesia? Kailangan ba, ito ba yung pangalan kailangan iglesia ni Kristo? O anong importante? 1:7-17. Si bisan kinsa nga gustong mutuman sa kabubuton sa Dios, makahibalo kung ang akong gitudlo gikan ba sa Dios o gikan lang kanako. Ayun. Sabi diyan makahibalo yung tudlon, yung kanyang turo. Turo. Yung turo niya ang makikilala. Kung sino man nag-iibig gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos. Hindi sinabi ni Kristo, kung sino man ang makikilala nyo, ay makikilala nyo ang pangalan ng iglesia. Hindi yung pangalan ng iglesia ang pagkakakilala. Kundi yung turo. Kaya ano po kaya yung turo na ito na sinasabi ng Panginoon na kakaiba at magiging katangi-tangi dito sa kanyang bayan? No? Basahin natin yung Ezekiel 44:22. Meron sinasabi nito sa 44:22. Ezekiel. Andito yung turo na ituturo. 44:22. Ezekiel. 44:22. Sinasabi kasi ng ilan na sila ay makikilala na sa pamamagitan ng pangalan, pero hindi yan ang pagkakakilanlan, no? Ezekiel 44:22? Oo, sa 22, tuloy-tuloy nyo lang pagbasa. Ni mga asawa sila sa 23 na lang, 23. para mas diretso. O tudluan nila ang akong katawhan sa kalainan, sa balaan, o sa nahugawan. O ipaila kanila ang kalainan sa mahugaw o sa malinis. At sa 24, natakot man. at tutuloy ko, at sa pagtatalo ay magsisitayo sila upang magsihatol ayon sa aking mga kahatulan ay kanilang hahatulan at kanilang iingatan ng aking mga kautusan at ang aking mga palatuntunan sa lahat kong takdang kapistahan at kanilang ipapangilin ang aking mga sabat. Sabi ni Kristo Diyos sa Juan 7:17, kung inyong makilala ang sa Diyos, makikilala niyo sa turo. Ano ba yung tinuturo? Sa 23, kanilang itinuturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at karaniwan. So, hahanapin nyo to, yung nagtuturo na magkaiba yung banal na araw at iba yung karaniwang araw. Iba. Ano pa? At ipakikilala nila sa kanila ang marumi at malinis. So, itong tunay na iglesia. Hindi naman tinuro. Itong tunay na iglesia, bukod sa tuturo yung pagkakaiba ng banal na araw at karaniwang araw, pati yung marumi at malinis na pagkain. Tinuro. At ang higit sa lahat, sabi nga nun, sila ay ipapangili ng aking sabat. Kapatid na tinuras, hindi na pwede tapusin mo na sa sige, tapusin natin. So, ito pong overall natin pong pinag-aralan, mga talata, mga kaibigan, ay walang iba po tayong hahanapin na tunay na iglesia sa huling araw, kundi ang Seventh-day Adventist. No? Sila ay Sabbath keeper, doon ang galing yung salitang Seventh Day. At yung sa Adventist, sila po ay nagsisipaghantay sa pangako ng pagparito ng Panginoon si Kristo bilang Diyos. Tayo po'y mananalangin, mga kapatid. Inaanyayahan namin kayo sa iglesyang ito. Tayo po'y manalangin. Kami po'y lumalapit, Panginoon. Salamat ng marami sa pagkakataon na binigay niyo sa amin upang ipangaral ang tunay na iglesia. Inaanyayahan po namin ang mga tao na nakapakinig sa programang ito. Nawa ay mapakinggan nila at mapag-isipan ng lahat ng mga talatang aming binasa para matandaan kung ano yung tunay na iglesia ng Panginoon sa huling araw. Marami pong naghahanap ng katotohanan, Lord. I-lead niyo po sila kay Kristo. At si Kristo na po ang bahalang magpasok sa kanila sa tunay na iglesia. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.